Congressman Leviste ay nag-live po kanina at napaka-explosive ng live niya. Ano yung mga lumabas? Napag-usapan ang list na nakuha niya kay Undersecretary Cabral. Ang listahan na ito ay ang number of projects per congressional district. I think from 2023 up to 2025 and could possibly later on include 2026 kasi may mga batikos din siya about the 2026 national budget. Now, in-explain niya, una, bakit hindi niya inilalabas? Sabi niya, medyo mali yung hindi inilalabas. Kasi in September, binigay niya po ito sa PCIJ. Naglabas ng report ang PCIJ at nilabas nila ang listahan at inamin ni Congressman Leviste na siya mismo ang source ng PCIJ. Pangalawa, in-emphasize of course yung importance for purposes of transparency na alam natin kung ilan ang mga projects, kung magkano yung mga projects na yon per district. And per congressman kasi may listahan, kasama sa listahan doon ang mga projects ng party lists na medyo na nasangkalan tuloy ang Bicol Saro party list ni Congressman Terry Ridon. Yung Congressman Ridon ay isa dun sa bumatikos kay Congressman Leviste at sinabing pinag-uusapan yung listahan pero hindi naman daw nilalabas. Labas mo na yan. Bilang sagot, sabi ni Congressman Leviste, kasama ang Bicol Saro sa listahan ng mga may insertions. Hala. Bilang ganti, sabi naman ni Congressman Terry Ridon, paano ako masasama dyan sa mga listahan na yan? 2025 lang ako naging kongresista. Today, sinagot ni Congressman Leviste, ang sabi ko, ang Bicol Saro party list ay may insertion. At ikaw bilang kongresista, dahil ang insertion is for the 2025 budget, ikaw ang beneficiaryo nyon. However, mayroon din pong insertion sa 2026 budget from Ako Saro party list. Wala na pong kawala si Congressman Terry Ridon kung ito ay totoo. Ngayon, sinabi pa ni Congressman Leviste na maliwanag dahil may nagpe-pressure sa kanya. May nagpe-pressure sa kanya na huwag ilabas ang listahan, mga kasamahan niya sa Kongreso. This is the reason why he did not directly release the list. Nung December 2024, sabi niya kung may mangyari sa kanya, ang utos niya sa nanay niya, ilabas mo yung listahan. The next day, December 2025, inilabas na ni Congressman Leviste ang part ba yon ng listahan na pinost niya doon sa kanyang Facebook page. Ngayon, hindi na niya kailangan ilabas dahil isinumiti na daw ng DPWH sa ombudsman ang naturang listahan. And that's what he was waiting for. Dahil nga sa tindi ng pressure ng mga kasamahan niya sa Kongreso, inintay niya na ang pangako ni Secretary Vince Dizon na DPWH mismo ang magre-release ng naturang listahan. Ngayon naman na na-release na ito, biglang nag-post si Congressman Leviste at sinabi, nasa na yung Secretary Vince Dizon na ayun, nasaan na ang Vince Dizon ng September? Yung secretary na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. So ayan, revelation na naman ni Kong Leviste na kaya ni-release ni Yusek Cabral yung listahan sa kanya ay si Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon mismo ang tumawag kay Undersecretary Cabral na i-release yung mga files na yan. Kung hindi aaminin, sabi ni Kong Reviste, ni Sec Dizon na pinabigay niya sa akin ang mga files na ito, mapipilitan kong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang huwag itong ilabas. Na maaari sila rin ang pumipigil kay Sec Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Okay. Okay. Bukod pa dyan, sinabi rin ni Congressman Leviste na mayroong lumapit sa kanyang staff ng Committee on Appropriations at binigyan siya ng inalok sa kanya na maaari siyang mag-apply ng 150 million peso insertion in the DPWH budget. Sabi niya, posibleng hindi lahat nakakatanggap pero lahat ay maaaring mag-apply. Ibig sabihin, tapos mayroon din mga nagpe-pressure nagsasabi na ina-awardan ang ganito o ganyan na kongresista para bumoto or para to act in a certain way. In other words, pinopondohan ang mga proyektong ito hindi dahil maigi ang mga proyekto para sa taong bayan, ngunit para makakuha ng concessions sa kongresistang nirerelisan ng pondo. So, maganda ang mga revelasyon ni Congressman Leviste which in a way helps protect him.
Kasi kung may mangyari sa kanya, alam na natin related dito sa mga pinalabas niya. Naging emotional din si Congressman Leviste nang kanyang ni-reveal na ang listahan ay nanggaling kay Yusek Cabral. Sabi niya, matagal na niyang nilalabas yung impormasyon, buhay pa si Yusek Cabral. Ngunit hindi maiwasan yung kanyang emosyon na tungkol sa pagpanaw ng Yusek. Okay, this is an interesting question. Having insertions do not prove corruption. How can we prove corruption? Because if there's no way to prove it, it's another propaganda. By itself is actually corruption. Bakit? Nag-violate siya unang-una ng transparency sa Kongreso. O pangalawa, why are the insertions necessary? And you're going to have to start looking at the audits on that one. Pero tama kayo, hindi komot may insertion, ibig sabihin corrupt. Tama po yan. Kailangan patunayan kung ano yung labag sa batas sa paggastos ng insertion funds na yon. Titingnan nyo ngayon yung mga proyekto. A list of insertions is not prima facie evidence of a crime, but it is the starting point of an investigation. Maganda yung comment nyo. Carl says, I hope Yusek Cabral's death will not be in vain. I've always believed that she was forced to join the mafia because of pressure from corrupt politicians. Sabi ni Senior Simon, gumagawa na ng ibang kwento si Vince, pinilit daw ni Leviste na makakuha ng kopya ni Cabral. Mukhang handang-handa sumagot si Congressman Leviste, kaya nakapag-post kagad. Naku, baka magiging, excuse me, baka maging last nail in the coffin ni Secretary Vince yan. In the past few weeks, lalong-lalo na nung nagsimula ang investigasyon ng ICI at yung tilang I am everywhere look ni Secretary Vince Dizon, nasa press conferences ng ICI, nasa mga pagpapahayag din ng Senate Blue Ribbon. Kumbaga hindi na maliwanag kung ano ang role ni Secretary Vince. Investigador ba siya? Pero paano siya magiging investigador? Kanyang ahensya ang iniimbestigahan. Pero it seems that he keeps trying to control the narrative. At habang tumatagal ang panahon, nawawala at bumababa ang paniniwala ng tao sa kanya. In other words, lakas ng tama talaga sa credibility ni Secretary Vince Dizon. Sa tagal-tagal na nung usapan nila, nag-usap sila ni Kong Leviste nung sinabi ni Kong Leviste sometime September or so or earlier na si Sec Dizon na lang ang maglalabas ng listahan, hindi na niya gagawin dahil nga sa pressure na nararamdaman niya sa ilang mga kongresista, hindi niya binitiwan yung issue. Akala siguro ni Vince Dizon na makakalimutan o bibitiwan ni Congressman Leviste ang subject. Naku, hindi. So ayan, ano na nangyayari? Damage control. Pinapaniwala ni Secretary Dizon na magkakampi sila ni Secretary Leviste. At siya pa nga ang nag-utos, ayon kay Congressman Leviste, it was Vince Dizon who ordered Undersecretary Cabral to release the list in the first place. So, diba? So, ngayon, humihirit ng admissibility si Secretary Vince Dizon. Kung hindi siya admissible, anong ibig sabihin yan? Kini-question nila na tunay yung dokumento, accurate yung dokumento, sila mismo nag-submit sa Office of the Ombudsman. By doing so, inako nila yung dokumento na yun. So, mahihirapan sila. Can you help me to get a list of insertions? Nasa media na nga po, PCIJ, dun ni-release ni Congressman Leviste. Yun po, yun. He already released the list. And it's already in the public. So, hindi na masabi ni Sec Dizon na fake yung list kasi nga maagang nailabas. May mga counter sources. And he himself submitted to the ombudsman. So ano na lang ang hihirit niya? Admissibility? Bakit niyo inako? Next, the list can even be, kahit sabihin niyo pang inadmissible yan, in a court of law, wala pang court. Investigasyon pa lang. In the ombudsman, that's what the document is good for, to initiate the investigation. Kasi tama si sir, insertion is not prima facie evidence of a crime, but it is the starting point of an investigation. Diba? Ngayon, kung hindi maayos ang investigation that will be conducted by the Office of the Ombudsman, maiimbak natin ang ebidensya na yan. Kasi alam niyo kung bakit? It's Congress that showed the way. We can use that to
in a future impeachment case of the ombudsman kung hindi siya mag-aayos ng kanyang trabaho. Walang nasasayang. Now, as a final lighter note. So yan po ang gist ng mga revelasyon ni Congressman Leviste nitong, well, it's after 12, kahapon. Now, chika lang to, I don't have to believe it. Ayon sa astrology, ay nagmimistulang Attorney Nick. Ayon sa astrology, Neptune is in retrograde. And ang ibig sabihin daw ng retrograde motion ng Neptune is nare-reveal ang mga tao for who they really are. It's revelations. May mga lumalabas at meron tayong mapipilitan tayo to admit to certain things. So, itong unmasking ni Secretary Vince Dizon it's making us realize that the Vince Dizon that served under Duterte was not the real Vince. Ito talaga yung tunay na Vince Dizon. Willing to do this. Willing to hide the truth. Willing to risk it all to allow his masters to continue their hold on power. Ito pa naman yung taong iniisip ko, trabaho lang dapat yan. Pwede ka naman mag-serve kahit Duterte tired ka. Mag-serve sa ibang administrasyon. All you have to do is do what is right. Hindi natin nakikita yan ngayon dahan-dahan na naa-unmask yung mga nagpapanggap pa dyan. So, lahat ito. Napansin nyo ba yung interview ni VP Inday today? How confident? How, yung kumbaga palaban. She knows they're trying to go after her because nagko-collapse or collapsed na yung comms nila in the flood control issue. Ginagamit nila kasi noon ng flood control as a way to, how do you call this? Distract us from what they're doing to the Dutertes. Not distract, but to add to the things that we have to pay attention to. Hindi natin nakakalimutan yung ginawa nila kay PRD, yung ginagawa nila kay VP Inday, and now hindi natin makalimutan yung pagnanakaw nila sa pera na pinaghihirapan natin at binabayad bilang buwis. So, akala nila, pwedeng ilabas nila, selective ang ilalabas nila sa flood control. Didikdikin ang mga Duterte, palalabasin na, ay, ang clean naman ng mga admin-aligned congressmen. Unfortunately, that's not what happened. Habang dumadaan ang panahon, habang lumilipas ang panahon, dumadagdag ang galit ng mga tao. Kala natin, puno na ang salop, hindi pa pala. Nadadagdagan ang ating galit dahil nakikita, unang-una, yung laki ng ninanakaw, at yung insistence nila na kahit huling-huli na sila, huling-huli na halos in the act, ay gusto pa rin nilang ituloy. Yan ang nangyayari. Kita natin yung problema sa 2025 budget. Hala, and they're trying to do the same thing sa 2026. Pinagyabang pa nila, walang graft, walang insertions. Tapos babalik itong si Sec Vince Dizon, haharap sa BICAM at nagsasabi ng, hindi kasi namin magagawa, wala kami magagawa kung hindi nyo dagdagan kasi ganito. Hala. Ngayon, ni-reveal pa ni Congressman Leviste, yung dagdag na halos 10 billion amounts to at least about 31 million per congressman at sabi niya doon pupunta sa mga congressman. Pero ang tanong, para saan yan? Siyempre, lumalabas na yung mga teorya, impeachment. Pwede na yung fly and make tago fund, di ba? Bahagi ng campaign kasi sinabi ni Congressman Leviste, yan ang fundraiser para sa mga campaign nila. Nadagdagan na naman ang ebidensya that the Marcos administration has lost control of the narrative on not just flood control but in corruption in general. At sino ang nadidiin dito? Sila. Karma is real but not yet done. So, habang dumadaan ang panahon or in the next few days, babantayan po natin ang tuloy nito at syempre we will keep close tabs on Congressman Leviste para para masaya. In the meantime, stay alert. Stay focused. Thank you for your love your love for your country, and thank you very much sa ating mga prayer warriors. Tingin ko kayo ito This is your doing. Sa tindi ng kanilang pagdarasal nagkakaroon na, bumabaliktad na ang mundo.